Last question po, Gov. Nangin mainit ang diskusyon sa pagripaso kung pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod sa nagluntad nga insidente sa Tacloban. Sa imo opinion, Gov, pabor ka ba nga ripasuhon ang kag-amyendahan ang Juvenile Justice Law and Welfare Act naton kag panubuan ang edad sa mga minor de edad? Marami kasing paraan at dapat yan pinag-uusapan na maayos. Nagkataon lang na hindi po ako congressman at hindi po ako senator na makakasali sana sa diskusyon, meron sila. Dahil meron talagang mga areas dyan. Lahat naman ng batas merong butas eh. Kaya nga batas, butas, magka-rhyme yan eh. Kasi lahat ng batas merong butas. Kaya nga nasa uli ang O eh. A, I, I, O, O. Wala sa unahan eh. O, O, I, I, A. Di ba? Naging A, I, O, O. Dahil batas, una, bago ang butas. Sa lahat ng batas, meron talagang butas. At sa butas na yan, kailangan matakpan sa mga pangyayari. Ano man ang pwedeng itapal niyo dyan sa butas na yan para maging magandang batas ay talagang pinag-aaralan na maayos. Marami kasing concern dito. Marami mga bata na naging biktima ng injustice. Marami mga bata na naging biktima because of the law na meron tayo. Kaya't binabalansi tapat ng gobyerno yan. At binabalanse rin yan ng gumagawa ng batas. Kaya nga andoon sa pinopropose natin na federal form of government, maging isang parliament na lang na kung saan lahat ng mga budgets and programs ay dapat nasa implementation na ng local government at ilan na lang yung maiiwan sa national government para na lang sa maintenance ng national government na mga responsibilities. Pagdating doon, talaga mahirapan na makaka-generate ng funds doon yung mga senator. So, mangyari dyan, ang tatakbo na lang ay yung talagang merong hilig gagawa ng batas. Yung kayang isakripisyo yung sarili para sa paggawa ng batas na maayos. Yung mga anak ni former ganito, yung anak ni former ganito, na kulang naman ng knowledge and skills para gagawa ng batas, hindi na makakatakbo dahil wala naman sila makukuha ang pera dyan. Yun yung pinopropose natin sa federal form of government.